Magandang araw! Sa video na ito ay ating tatalakayin ang mga naging dahilan ng paggalugad at pananakop. Gayon din ang tunggalian ng bansang Portugal at Spain. Noong ika-15 siglo, ang Europa ay nakapasok sa isang panahon ng malawakang pagbabago at pag-usbong ng kaisipan. Tinawag itong panahon ng panggagalugad o Age of Exploration. Ang eksplorasyon ay ang paghahanap at pagtuklas ng mga bagong lugar na hindi pa nararating ng mga Europeo, na nagdulot ng maraming pagbabago sa nakagisnang paniniwala at mga kaalaman ng tao sa daigdig. Nanguna ang bansang Portugal at Espanya sa eksplorasyon sa malalawak na karagatan noong ika-15 siglo. Sinundan sila ng iba pang mga bansang Europeo tulad ng Netherlands, England, at France. Narinig niyo na ba ang salitang God, Gold, Glory? Ito ang pinaikling paglalahad ng mga pangunahing motibasyon ng Age of Exploration. Ginamit ang mga salitang ito upang madaling tandaan at maunawaan. Ngunit sa katunayan, mas malawak at masalimuot ang tunay na dahilan ng paggalugad at pananakop. Narito ang ilan sa mga dahilan ng paggagalugad at pananakop na isinagawa ng mga Europeo. Una, ang kalakalan sa Europa at ang paghahanap ng rekado. Ikalawa, ang pagtuklas ng mga bagong ruta patungong Asya. Ikatlo, ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. At ang ikaapat ay ang pag-unlad ng nabigasyon. Ang kalakalan sa Europa at paghahanap ng rekado. Bago pa man ang panahon ng eksplorasyon, ang Europa ay umaasa sa kalakalan ng pampalasa mula sa silangan. Nakasalalay ang Europa sa tinatawag na Silk Road, na isang malawak na ruta ng kalakalan na nag-uugnay sa Asya, Gitnang Silangan at Europa. Sa rutang ito dumadaloy ang mga rekado tulad ng paminta, kanela, luya, nutmeg at clove. Pati na rin ang mga produktong sutla, porselana at mahalagang bato. Ang mga kalakal mula sa China, India at iba pang bahagi ng Asya ay dumaraan sa Gitnang Silangan bago makarating sa mga pamilihan ng Europa. Subalit, kontrolado ng mga middlemen sa Italia at Ottoman Empire ang tradisyonal na ruta patungong Asya. Kaya't napilitan ng mga Europeo na maghanap ng direktang ruta patungong silangan. Ang paghahangad ng kayamanan at kontrol sa kalakalang ito ay nagbigay ng malaking insentibo sa mga bansa tulad ng Portugal at Espanya na magpadala ng mga ekspedisyon sa karagatan. Ang pagtuklas ng bagong ruta. Ang pagbagsak ng Constantinople noong 1453 sa kamay ng Ottoman Empire ay nagdulot ng pagsasara ng tradisyonal na ruta sa lupa patungong Asya. Dahil dito, napilitan ng mga Europeo na humanap ng alternatibong ruta sa karagatan. Ang Portugal ay tumutok sa ruta patungong silangan sa pamamagitan ng Afrika. Ang Espanya ay sa pamamagitan naman ng mga ekspedisyon ni Christopher Columbus na naglayag patungong kanluran na siyang nagbukas sa kontinente ng Amerika. Ang paghahanap ng bagong ruta ay hindi lamang para sa kalakalan, kundi pati na rin sa pagpapalawak ng teritoryo at impluwensya ng bansa sa pandaigdigang politika. Ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Kasabay ng layunin sa ekonomiya at teritoryo, may mahalagang papel ang relihiyon. Ang mga bansang Europeo, lalo na ang Espanya at Portugal, ay naghangad na ipalaganap ang Kristyanismo sa mga bagong tuklas na lupain, kasama sa mga ekspedisyon ng mga misyonero na siyang nagtuturo ng pananampalataya sa mga katutubo. Ang layuning relihiyoso na ito ay nagbigay ng moral at politikal na lehitimasyon sa pananakop at kolonyal na pamamahala. Ang pag-unlad ng nabigasyon. Sa panahong ito, lumaganap ang kaalaman sa agham at teknolohiya dahil sa Renaissance, na nagbigay diin sa siyentipikong pag-aaral at mapanlikhang solusyon.
na itaguyod ang mga bagong teknolohiya sa nabigasyon, gaya ng kompas na nakatulong sa mga malalayag upang matukoy ang direksyon kahit wala silang nakikitang lupa o gabay mula sa mga bituin. Ang astrolabe na ginamit upang masukat ang posisyon ng araw o mga bituin sa kalangitan. Sa pamamagitan nito, natutukoy ng mga manlalayag ang kanilang latitude, kung gaano sila kalayo sa hilaga o timog ng Ecuador. At ang caravel na isang barkong matibay at mabilis. Kaya nitong maglayag sa parehong malalim na karagatan at mababaw na tubig. Ang mga teknolohiyang ito ay nagbigay daan sa mas ligtas at mas tiyak na paglalayag na naging pundasyon ng malalaking ekspedisyon sa Africa, Asia at kalaunan ay sa Amerika. Naging mahalaga rin sa panggagalugad at kolonisasyon ang mga inspirasyon mula sa mga manlalakbay. Ang mga salaysay ng manlalakbay tulad ni Marco Polo ay nagbigay ng inspirasyon sa mga Europeo upang tuklasin ang Asia at mga bagong lupain. Naging mahalaga ang kanyang libro na The Travels of Marco Polo sapagkat ipinabatid nito sa mga Europeo ang yaman at kaunlarang taglay ng China. Pinakita ni Marco Polo ang kayamanang maaring makamit sa pamamagitan ng eksplorasyon at kalakalan na nag-udyok sa mga hari at mga ngalakal na suportahan ang ekspedisyon. Naging mahalagang bahagi rin ng paggagalugad ang ginampan ng papel ni Prince Henry the Navigator. Siya ay anak ni Haring Juan ng Portugal na naging mahalagang tagapagtaguyod ng Age of Exploration. Hindi man direktang naglayag, ngunit siya ang nagtatag ng pundasyon ng mga paglalakbay na nagbukas sa daan patungo sa pagtuklas ng mga bagong lupain. Si Prince Henry ay nagtatag ng School of Navigation sa Sagres, Portugal, kung saan pinag-aralan ang agham ng nabigasyon, paggawa ng mapa, at pagpapabuti ng barko. Siya rin ang nagpatibay sa mga ekspedisyon patungong kanlurang Afrika na nagbukas ng ruta patungong India at Asia. Ang kaniyang suporta sa teknolohiya at kaalaman ay naging pundasyon ng mas matagumpay na eksplorasyon ng Portugal. Ang tunggalian ng Portugal at Espanya sa panahon ng panggagalugad at kolonyalismo. Noong huling bahagi ng ika-15 siglo, parehong naghangad ang Portugal at Espanya na mapalawak ang kanilang kapangyarihan sa kalakalan, kolonyal na teritoryo, at impluensya sa pandaigdigang politika. Ang paglalayag sa karagatan ay nagbigay daan sa pagtuklas ng mga bagong ruta at lupain. Ngunit dahil sa parehong layunin ng dalawang bansa, nagkaroon ng tensyon at tunggalian. Ang pagsisimula ng tunggalian. Ang Portugal ang kauna-unahang bansang Europeo na nagkaroon ng interes sa panggagalugad sa karagatan ng Atlantic upang makahanap ng mga spices at ginto. Sa pagitan ng mga taong 1420 hanggang 1528 ay nakapaglayag ang mga mandaragat na Portuges hanggang sa kanlurang bahagi ng Afrika upang hanapin ang rutang katubigan patungo sa Asia. Pinangunahan nila ang eksplorasyon ng kanlurang Afrika at pagtatatag ng mga pamayanan sa Cape Verde. Noong Agosto 1488, natagpuan ni Bartolomeo Diaz ang pinakatimog na bahagi ng Afrika na naging kilala sa katawagang Cape of Good Hope. Ang paglalakbay ni Diaz ay nagpakilala na maaring makarating sa Asia sa pamamagitan ng pag-ikot sa Afrika. Ang bansang Espanya naman ay naghahanap ng ruta patungong Asia sa pamamagitan ng kanlurang karagatan. Noong taong 1492, si Christopher Columbus ay naglayag sa ilalim ng utos ni Haring Ferdinand ng Aragon at Reyna Isabela I ng Castile, at natuklasan ang mga lupain sa kanlurang bahaging hemispiro ng daigdig. Dahil sa lumalalang paligsahan ng pagpapadala ng mga ekspedisyon ng Portugal at Spain, humingi ang mga bansang ito ng tulong sa Papa ng Roma. Upang maiwasan ng digmaan, si Pope Alexander VI ay naglabas ng Papal Bull na nagtakda ng isang line of demarcation. Ito ay isang imahinasyong guhit mula sa hilaga hanggang sa timog ng karagatang Atlantiko. Ipinapaliwanag dito na ang lahat ng mga matatagpuang kalupaan at katubigan
Sa kanlurang bahagi ng linya ay para sa Espanya at sa silangang bahagi ng linya naman ay para sa Portugal. Ngunit hindi nasiyahan ng Portugal. Nagduda sila na baka mas lumawak ang pagnagalugan ng Spain sa kanluran at maaring maapektuhan ang kanilang mga kalakalan sa silangan. Kaya sa pamamagitan ng kasunduan sa Tordesillas o Treaty of Tordesillas noong taong 1494, nagkasundo sila na ang line of demarcation ay baguhin at ilayo pa kanluran. Bagaman malinaw sa papel ang hangganan, patuloy pa rin ang hidwaan sa paglalayag ng dalawang bansa dahil maraming bagong lupain ang natuklasan sa labas ng mga eksaktong hangganan. Nagresulta ito sa mas mabilis at mas mapanlikhang eksplorasyon mula sa dalawang bansa. Narito ang ilan sa mga lupain na natuklasan at naging bahagi ng tunggalian ng Portugal at Spain. Noong taong 1500, nadiskubre ni Pedro Alvarez Cabral ang Brazil. Inangkin niya ang lupain batay sa Treaty of Tordesillas. Dahil dito, ang Brazil ay naging tanging kolonya ng Portugal sa Amerika. Samantalong halos lahat ng iba pang bahagi ng kontinente ay nasakop naman ng Espanya. Ang Africa at Indian Ocean. Sa ilalim ni Vasco da Gama noong taong 1498, natuklasan niya ang rutang pandagat papuntang bansang India, kung saan narating niya ang bahagi ng Calicut. Nagtatag ng mga himpilan ng Portugal sa Mozambique, Goa, Malacca, at Molucas. Naging sentro ito ng kalakalan ng mga Ricado. Noong taong 1519 nang magsimula ang ekspedisyon ni Ferdinand Magellan, isang Portuges na ang paglalakbay ay pinondohan ng Espanya. Nilakbay ng kanyang ekspedisyon ang rutang pakanluran tungong silangan. Noong taong 1521, dumating si Ferdinand Magellan sa Pilipinas bilang bahagi ng ekspedisyong Espanyol na naglalayong makahanap ng kanlurang ruta patungong Spice Island. Sa kanyang pagdating, nagkaroon ng unang ugnayan ng mga katutubo at mga Europeo. Naitala ang pagbibinyag ni Raha Humabon at ilan pang pinuno na nagsilbing simula ng Kristyanisasyon sa Kapuluan. Ngunit sa labanan sa Mactan, pinamunuan ni Lapu-Lapu ang pagtutol sa pananakop at napatay si Magellan. Bagamat hindi niya natapos ang paglalakbay, ang kanyang ekspedisyon ang naging unang pag-ikot sa mundo o tinatawag na circumnavigation. Ito ang nagpatunay sa pagiging bilog ng daigdig at nagbukas ng landas para sa kolonisasyon ng Espanya sa Pilipinas. Kung kaya't pagsapit ng taong 1565 ay sinimulan ni Miguel Lopez de Legazpi ang kolonisasyon sa bansa. Sa huli, ang tunggalian ng bansang Portugal at Spain ay hindi lamang labanan para sa teritoryo, kundi naging simula ng bagong yugto ng kasaysayan, ang pagbubukas ng daigdig tungo sa mas malakas na kalakalan, kolonyalismo, at pag-iral ng pandaigdigang ugnayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na mayroon kayong natutuhan mula sa paksang ating tinalakay. Hanggang sa muli, paalam!